Pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng picture books at kung ano ang benepisyo nito, lalo na sa ating mga kabataan na nagsisimula pa lamang matuto ng iba't ibang bagay at impormasyon. Yan po, this morning po, panoorin po muna po natin bago natin introduce yung guest natin etong video na to. Makulay, maraming litrato at madaling intindihin ang mga aklat na pambata. Pero paano nga ba ang epektibong paggamit ng mga ito sa pagkukwento sa ating mga anak? Paano ba natin mas makukuha ang kanilang atensyon? Alamin natin ang kasagutan kasama si Miss Zara Gagatiga, ang former president ng Philippine Board and Books for Young People at ng grupong kwentista ng mga chikiting at samahan ng mga manunulat ng kwentong pambata dito sa Ikonsulta Mo. Ayan, this morning po kasama natin dito sa studio, of course, si Ms. Zara Gagatica, isang teacher at librarian, blogger, storyteller, at published author. Yun po, siya po ang tutulong sa atin para masagot ang ating katanungan kung bakit po importante ang mga picture books. Good morning again. Magandang umaga. Welcome here sa Good Morning. Yes. So, gaano po ka-importante ang picture books? Importante siya kasi ito yung unang introduction ng isang bata sa printed word. At kung titingnan natin ang format ng isang picture book, meron siyang magandang illustration, okay? At kung ang target reader natin ay preschool to kinder until grade 1 or grade 2, makikita natin na may mas maraming pictures and then minimal ang texts. So it really introduces the child to books and reading. At the same time, nagbibigay ng saya kasi may kwento na dapat relatable sa kanya. So the stories that we put into picture books should be something that children can relate to. Ano po yung mga common topics natin dito sa ating mga picture books okay. So itong picture books na nagawa ko at nasulat, it actually focus on the kinder learner. So yung una, no, yung parts of the face. Ayan. Itong bless you, I love you. Yes. So mag-ina na nakaharap sa salamin. At si nanay, pinapakita niya na katulad ko anak, meron kang mata, ilong, bibig. So you have a face and that's your identity. Tsaka ang nakakatawa sa picture book nyo, parang isang page, konti lang yung nakasulat dito. Parang madaling maintindihan, tsaka mas madaling mabasa ng mga bata. Yes, that's right. Kasi sa isang spread, meron ng kwentong nangyayari. At yun yung mahalaga kasi hindi lang text literacy ang gusto nating ituro sa bata, kundi visual literacy. Yeah. Oo. Saka, I think, ma'am, more than introduction to reading sa mga kids, maganda rin itong picture books para po sa conversation ng parent to a child. Ay, that's true. Oo. Katulad nga nitong may papakita lang ako. Where is magic words? Ayan. Oo. Comment about it. I thank you. Oo, kasi this was made because we want kids, no, the author, myself, and the illustrator, si Bernadette Wolf, no, gusto naming ipakita na ang magic words, hindi lang abracadabra, hindi lang yung mga spells na ginagamit ng magicians, pero yung pagte-thank you, pagsasabi ng welcome. Yeah. And then yung katulad nga ng Angel ng sinabi mo, may situation, no, may dinrawing na situation, and then interactive. So, naka-highlight yung words na thank you, you're welcome. Pero dun pa lang sa picture, pwede nang kunin ni mommy o ni teacher yung situation at ikwento sa bata. And then, yes. And then merong interaction. So, halimbawa, bumaba ang isang estudyante sa school bus, no, sa bus service, magpapasalamat siya sa kanyang driver dahil safely nakarating siya sa kanyang eskwelahan. So, ganun yung progression nung libro. Ang ganda, ang daming maibabahagi ng parents sa kanilang mga children. Kasi merong listening skills. That's right. Merong conversational skills na madidevelop. May values, may critical thinking. Role-playing. Diba? Actually, it's imaginative play also, no? It promotes imagination. Like, this book in the series ng aking libro, yung Start Right Reading series, Kinder kasi ang target reader namin. This is wordless. Wala siyang salita.
But in every spread, you can see a well-illustrated and colorful illustration. So pag nakita to So, ng unlimited bata, imagination yes, yan. and in fact, yung batang babasa nito, pwede niyang gamitin ng kanyang sariling mga salita, no? Para magkwento. And that is empowering the child. So, meron kang hawak na aklat, tapos meron kang batang mambabasa, siya ang nagkukwento, gumagamit siya ng wika niya, pwedeng mother tongue, pwedeng English, any language he or she is comfortable with. And then makikita mo na nakakatuwa yung pag-follow ng bata dun sa mga pictures. So again, what is it trying to achieve, no? Logic or a progression of a sequence. So there's a beginning, a middle, and an end. So basic story structure na rin yun. So in one sitting, in one encounter with a book, maraming natututunan ng bata. So may engagement, and if a parent or a teacher is holding the book, may bonding session pa sila. Pero alam mo, ang galing nga yan. Kasi like even my niece, no? Even if there are words na kinukwento mo sa kanya, she makes They up would her still- own story eh. So I think it's a very nice thing na you just make illustrations and then you allow the kid to basically make a known story. Before mo sila i-introduce dun sa mga heavy textbooks. Yeah. That's right. Oo. Buti na sabi mo yan, Angel, kasi ang picture books, importante din siya kasi we introduce picture books to children so that they can be prepared to tackle difficult text in the future. So, reading kasi is developmental din eh. So, pagkatapos nila sa picture books, pwede silang mag-jump into an illustrated children's book na mas maraming teksto. Pero ang gusto rin natin, meron silang confidence, ang mga bata, na humawak ng aklat at magbasa. Kasi hindi madaling magbasa. Yeah. Reading is a complicated skill, no? So we want to make it fun and interesting for the young reader. Katulad nito, it's so fun na parang puro rhyming yung nakikita ko dito. Kokak, kokak, palaka. Tapos ito, bukaka, bukaka, bulaklak. Ah, yes. This So, one yeah. naman is a new book published by Anvil Publishing House. Ano? Ang sumulat nito ay si Ana de Borja Araneta and Cri Reyes Lopez. I really have to read it, no? Kasi sa isang read aloud session, dapat talaga i-credit mo ang author, ang Yes. publisher. At nabanggit mo yung rhyme, no? Yes. At yun din, again, babalik tayo dun sa tanong, why are picture books important? Because apart from the things I already shared, ini-introduce din nila ang aklat sa bata ng mga wordplay. At mahalaga ang salita. Dapat enjoyable yung paggamit ng salita. Tulad dito, kokak, kokak, palaka, bukaka, bukaka, bulaklak, halaka, palaka, talsik, talsik, putik, putik, bukaka, bukaka, halika, palaka, ang lamig ng tubig, halaka, palaka, bukaka, bukaka, halika, palaka, sipit, sipit, ipit, ipit, ang init, init, bukaka, bukaka, halika, palaka, bulaga, may daga, halika, palaka, bukaka, bukaka, balik ka, palaka. Ang cute. Ayun, tapos na. Oh, Mount Vincent. Lalo na pag siya na yung nagkukwento. Diba? You know, this is amazing kasi konti lang yung salita pero may kwento. Tapos exciting pa siyang basahin. So, ang galing nung sumulat nung aklat. So, ito yung favorite picture book ko na binili So from far. the book. Teacher Sarah, ilang books na po yung nagagawa niyo or naisusulat niyo po? Actually, apart from the Start Right reading series na 12 books with matching kindergarten teacher guide and parent guide, meron na rin akong tatlong nasulat na picture books. Yung My Daddy, My One and Only, which is about a relationship between a son and a father. Yung Tale of Two Dreams, which is about an OFW story. So, isang Mangyan boy at isang Tagalog boy. Yung Tagalog boy yung umalis ng Mindoro. And then si Mangyan boy nagstay siya doon. Nagstay. Tapos bumalik naman yung Tagalog boy na malaki na sila. And then yung isa yung Dear Nanay. Again, it's another OFW story. So, tungkol naman siya sa isang bata na namimiss niya yung nanay niya. So, sumusulat siya ng letter sa nanay niya. So, ayan, no? Dapat Where are your talaga. books available, Ma'am? Sa Precious Pages Bookstore, sa National Bookstore available din. Yan. Mga pang ilang
pang anong age tong mga books na ginagawa niyo po? Ito kasing series ng Anvil, no? Itong bago. This is good for preschool and daycare. Oo. At Yung saka, sa inyo po, bilis ito, basahin. kinder na to. Kinder. to grade 1. Yan. Yan. So, importante, kung bibili po kayo ng libro, dapat talaga binabasa. Kahit gaano pa kaganda yan, kahit award-winning book yan, kung yan po ay nasa mga bookshelves lang, wala rin. Yeah. Diba? Totoo yan. So, ayan po. Ay, ma'am, bago po tayo mag-goodbye sa ating televiewers, saan po nila ulit makikita yung inyong mga books at saka kung gusto po nila makinig sa mga storytelling niyo po na events? Bali, yung mga libro na na-publish ko ay available sa Precious Pages Bookstore. May branch sila on all SM malls, published by Lampara Books. At ito namang dala-dala kong paborito kong picture book ngayon ay published by Anvil Publishing House, available din sa National Bookstore. And then for storytelling, there will be a fest in November, Children's Literature Fest. So, November 28 yon. And I'll do a storytelling workshop at the same time storytelling demo. So, sana makita ko kayo doon. Kita-kita tayo dyan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Zara Gagatica. Siya po ay isang teacher, librarian, blogger, storyteller, at published author.